So, kumpirmado ng mga sangkay, itong bansang North Korea ay nagpapadala nga po ng sandamakmak na mga sundalo papunta po sa digmaan ng Russia at Ukraine. At itong mga sundalong itong mga sangkay, nakumpirma na tumutulong daw po sa bansang Russia. So, anong kahantungan mga sangkay ng digmaang ito? Papalapit na ba tayo sa ikatlong digmaang pandaigdigan? So hello guys, pandaigdigang balita po tayo mga sangkay. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat po ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. No? Kung ikaw ay solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar. Okay, eto, matinding usapin nito mga sangkay ngayon. Na-discover kasi na itong North Korea ay nagpapadala daw po ng mga kasundaluhan papuntang Russia. At itong mga sangkay ay tumutulong para labanan ang Ukraine. So, ang tanong dito, mahina na ba ang Russia? At kinakailangan na po nila ang tulong ng North Korea? Bagsak na ang mga sundalo ng Russia, mga sangkay. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.31 million subscribers na dito sa YouTube. At ilang tulog na lang, 1.4 million na po tayo. So, kung gusto mong mapabilang sa paparating na 1.4 million subscribers, mayroon pong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, pag-usapan po natin ito. Ayon po sa report, mga sangkay, Ukraine's President Volodymyr Zelensky accused North Korea of sending troops to Russia's army. So, kumpirmado mga sangkay, nagpapadala nga sila ng mga kasundaluhan doon sa Russia. So, bakit? Natatalo na ba ang Russia ng Ukraine at kinakailangan na ang tulong ng North Korea? Well, mga sangkay, alamin po natin sa balitang ito. Ayan po. Ayon po dito, he was speaking days after visiting several European capitals to press his case for more military and financial help in the war against invading Russian forces. At ayon po sa kanya, we see an increasing alliance between Russia and regimes like in North Korea. It is no longer just about transferring weapons. It is actually about the transfer of people from North Korea to the occupiers' military forces. Pero mga sangkay, ang tanong dito, totoo kaya? Nakaraan kasi napabalita. Yung mga napatumba ng puwersang militar ng Ukraine ay mga singkit. Mga Koreano daw po na mga sundalo. Kung kaya't, ito po yung sinasabi nila mga sangkay, na itong North Korea ay nagpapadala nga ng mga sundalo doon. At ito po ay nakakaharap ng Ukraine. So bakit ginagawa nila ito? Akala ko ba malakas po yung Russia? Ano, natatalo na sila? Tingnan po natin mga sangkay ang kapasidad nitong puwersang militar ng North Korea. Yan po si Kim Jong-un, mga sangkay. Makikita po natin, ito si Kim Jong-un. Siyempre, kasama po niya yung mga general nila. Mayroon po silang parada dito, mga sangkay. Military parade ng gabi. Ito, makikita natin. Ito yung asawa ni Kim Jong-un. Sinikreto lamang po ito, mga sangkay. Yung identity na ito, hindi po natin masisearch sa Google. Wala po. Kung may makikita naman po tayo, mga sangkay, mga ano lang po, mga katiting na information. So, hindi po talaga natin. Kahit po yung pamilya niya. Ito po yung sinasabing anak ni Kim Jong-un na posibleng pumalit daw po sa diktador. So, kapag nangyari ito mga sangkay na ito ng babae ang maging dictator, paano kaya niya patatakbuhin ang gobyerno nila, no? O, ayan, mga sangkay, tingnan po natin. Oh, may mga pakabayo-kabayo pa sila, no? Mga sangkay. Grabe. O, ayan, yung presidente nila, Yan yung diktador nila, mga sangkay. Ito na yung kanilang puwersa. Itong puwersang militar nila.
So itong bitbit nila mga sangkay ay ang mga bayaning militar, no, sa kanilang bansa. Ayan po yung military nila mga sangkay. Ito po yung pinagmamalaki ni Kim Jong-un na militar. Na ganun-ganun na lamang po pinatumba ng Ukraine nakaraang araw lamang mga sangkay. O ayan. Tingnan natin kung malakas nga ba yung kanilang puwersa. Kasi itong mga sangkay, alam nyo yung panahon po ni Hitler, ganito po eh. Panay parada. Well, makikita nyo ba, nakita nyo na ba mga sangkay ang Israel or yung Amerika na nagparada po ng kanilang puwersang militar na kagaya po nito, may mga formation, may mga parade. Wala po, mga sangkay. Siguro may mahanapan tayo pero napakabibihira lang. Eto, sobrang dami. Lagi pong pinaparada. Kahit po yung China at Russia, ginagawa din po nila itong mga sangkay. Para ano? Para siyempre, hindi po sila basta-bastahin ng mga bansa na nakapaligid. Tingnan po natin itong ano nila, kung gaano kalakas nga ba. Ito yung militar nila. Yan po yung mga sundalo nila, mga sangkay. So, makita yung mga ano nila, mga weapons nila eh. Ayan. Diba? Yan yung mga sundalo ni Kim Jong-un. Kamusta naman kaya yung mga weapons nila? Oy, may ads. Wait lang. Tanggalin natin yung ads, mga sangkay. Ay, nako. Dumalawa pa. Sige, 15 seconds. So, balikan po natin to mga sangkay. Ayon po dito, obviously, in such circumstances, our relations with our partners need to be developed. The frontline needs more support. Dito kasi nakikiusap na po si Zelensky na maliban po sa mga weapons na pinapadala ng Europe, ng Western, mga sangkay, magpadala na rin kayo ng mga sundalo. Dito, ito na po yung pakiusap niya. Hindi ko nga alam mga sangkay kung totoo ito eh. Mamaya, propaganda lang ito ng Ukraine para suportahan sila ng mga sundalo. Na kumbaga, gumawa ng kwento na kunwari may mga pinapadala na po doon mga sundalo para tumulong na rin po ang Europe mag-send po ng mga sundalo. Kasi ayaw pong tumulong ng Europe mga sangkay eh. Pagdating sa mga sundalo, pagdating sa financial, talagang all-out support. At pagdating po sa mga military weapons. Pero pagdating sa mga pinapadalang sundalo, wala. Kaya nga po paubos na yung mga sundalo ng Ukraine. Pero kung totoo ito, mga sangkay, ibig sabihin, humihina na po ang Russia. Kasi tinutulungan na po sila ng North Korea. Diba? Ito po yung mga sundalo nila, mga sangkay. Feeling malakas talaga itong si Kim Jong-un eh. Gusto ko makita yung, ito. Aba, may ganun pa. Yung mga pandigma. Ayun, ito yung hinihintay ko, mga sangkay. Yung mga pandigma talaga nila. Parada ng mga weapons nila. Ayan. Para mga puspuro no? Yan po mga missile po nila, mga sangkay. Kita nyo mga tao, no? Talagang tuwang-tuwa. Ganyan po sa North Korea Para po silang, pag pinanganak, yung propaganda kaagad ng regime na ito, inaano kaagad sa kanila. Ipinapamulat kaagad. Kung kaya't ganun po sila ka-dedicated, mga sangkay, sa kanilang diktador. Ayan, mga sangkay, yung kanilang mga weapons. Ito na ata yung mga, nila, mga malalakas na missile na po. Na yung iba sablay. Ayan po yung mga weapons nila, mga sangkay. Pero hindi po sila, wala sila sa top 10 eh. Ito, yung mga nuclear po nila, mga sangkay. Wala po sila sa top 10 na pinakamalakas na bansa pagdating po sa militar. Pero ayan, mga sangkay, makikita nyo, yan po yung mga pandigma nila. Grabe, no? Yan si Kim Jong-un.
So ngayon mga sangkay, ang tanong dito, totoo kaya itong pinapakalat? Kasi dito nakikiusap na siya eh. Natulungan sila sa mga sangkay, hindi lang sa weapons. Kaya sinabi po niya dito na kailangan na daw pong ma-improve at ma-develop mga sangkay yung partnership na mayroon po sila. Dahil kailangan daw po sa frontline ng suporta. So ano mayroon? Kung totoo ito mga sangkay, sabi dito kumpirmado na eh. Kung totoo ito, ibig sabihin, bagsak na ang Russia? Naghihingalo na po ang Russia? Well, alamin po natin mga sangkay sa mga susunod na information na pwedeng lumabas. Ano po ang inyong komento tungkol dito sa ating napag-usapan? Mag-comment po kayo sa ibaba. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niya, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.